Sa di inaasahang pagkakataon, merong naibunyag, no? Si US Defense Secretary Austin. Naibunyag niya ang pagkakaroon, mga tol, ng military task force ng Amerika na nakatutok sa Ayungin Shoal, no? Ang sabi nga ganun dito sa report, no, ay meron daw US task force Ayungin, no? Mga sundalo, mga tol, ng Amerika ang nakaposte o nakadeploy, no, dito sa Ayungin para bantayan, no, ang mga nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea. Kaya siguro ngayon iwas na iwas ang China, no, dito sa Ayungin, mga tol. Yan ang ating panoorin. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe, ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inihayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na mayroon silang mga sundalo sa bansa na bahagi ng isang task force na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalunang bahura sa West Philippine Sea. Naku, magagalit na naman yung mga pro-China rito, mga tol. Ang daming mga pro-China rito sa Pilipinas na kontra sa Amerika. Magagalit yan, sasabihin nila, bakit nandiyan dyan ang Amerika? Diba, anong ginagawa nila dyan? Ba't di namin alam yan? Ako. Diba? Tapos magwawala na naman dito ang China, mga kapatid. Magagalit na naman yan. Sa kanyang post na social media na X, sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin III na binisita niya ang Command and Control Fusion Center na nasa Western Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng US Task Force Ayungin. Ayan, no? Mga sundalong Pilipino, Amerikano. Ayan, no? Ito, mga kanutong mga to na nakatask o naka-deploy, no, sa may Ayungin, pagkakaroon ng US Task Force Ayungin. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng US Task Force Ayungin. Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo, alang-alang sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Walang nabanggit ang opisyal kung para saan ang military task force. Ngunit kapansin, Hindi naman natin kailangan pang tanongin kung para saan yan Nakalagay na nga mismo dun sa nila no, Task Force Ayungin. 'Di ba? Sila nakabantay. pansin na nakapangalan ito sa Ayungin Shoal, isa sa mga bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Matindi kasi yung nangyari dito, mga tol, July 17, 2024 din, kung saan ay talagang sinalakay tayo ng China rito, mga tol. Binutas yung ating mga rubber boat dyan, di ba? Yung mga inflatable boat, pinagbabangga yung mga barko na, mga bangka natin, tinutukan tayo ng mga palakol, itak, di ba? Pinagkukuha yung mga baril nila, tapos dahil nga dun sa pagbangga ng China Coast Guard, isang sundalo natin ang naputulan ng daliri, mga tol. Na talagang kung titignan mo, kaawa-awa lagay ng AFP natin noong mga panahon na yun, no? Kasama ni Austin sa pagbisita sa AFP Western Command, sina Defense Secretary Gilberto Chodoro at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Sa pagbisita nila kahapon sa Western Command, isa sa ininspeksyon din nila ang drone boat na galing sa Amerika, ang unmanned surface vessel na magagamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kabila ng napipintong pagpapalit ng administrasyon sa Estados Unidos, tiwala si Chodoro na matatanggap pa rin ng Pilipinas ang $500 million na military aid na ipinangako ng Amerika. Uy, malaki-laki yun, $500 million, mga tol. Malaki-laki yun, no, nasa bilyong halaga ng piso yon, mga tol. At umasa tayo, mga kapatid, lalo na ngayon na nagkausap naman na daw si Pangulong Marcos at saka si US President Trump. At mas lalong paiigtingin ang alyansa. Kasi napakahalaga natin, mga tol. Aminin man natin o hindi, napakahalaga ng ating bansa sa kanila, sa interest din ng Amerika, kasi nandirito tayo sa strategic location. At syempre, mga tol, hindi papayag ang Amerika, no, na mag-expand palalo, mga tol, ang China, lalo na si Trump, no. Hindi niya papayagan ng Amerika na mag-expand ang China na mag-expand pa ng kanilang
teritoryo. Dahil alam naman natin mga tol, itong South China Sea, though hindi yan kinikilala ng buong mundo o ng international law bilang pag-aari ng China, dahil bawat bansa na nakapalibot diyan ay binigyan lamang ng kanya-kanyang exclusive economic zone mga tol. Doon nagkaroon ng overlapping, pero hindi yan ang issue eh. Hindi yung overlapping ang issue mga tol eh. Ang issue diyan is yung 10-dash line na ginawa ng China at yung pagpapakalat nila ng napakarami nilang barko at harasin yung mga maliliit na bansa na nagke-claim din sa kanilang mga 200 nautical miles. Isa na ang Pilipinas doon mga tol. 'Di ba meron tayong 200 nautical miles na ngayon ay pinamumugaran ng mga barko ng China na ngayon ay nanghaharas sa Pilipinas at ayaw tayong bigyan ng right to access sa ating exclusive economic zone. At maraming pagkakataon na nga na nagkaroon ng tensyon dito sa may Ayungin. Kaya ngayon eto na ang hukbo, tropa ng mga sundalong Amerikano. Nakabantay, ngayon lang natin nalaman yan. Aksidente tuloy kung ano ang mangyayari after January, hindi ko alam. Pero kumpiyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin. Tama. Hindi babago yun. Ryan Lacanlale, Diba? Parehas naman ng interes eh. At saka, di ba nga, mahalaga ang Pilipinas mga tol sa interes ng Amerika. No? Tuloy natin dito mga kapatid. Sa kanyang pagbisita sa UNTV naman to. Palawan, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na may mga Amerikanong sundalo na nakatalaga sa Task Force Ayungin. Kaya ako napansin nyo, itong mga nakaraan, hindi masyadong nagkakaroon ng issue dito sa Ayungin Shoal. At itong nakaraan nga mga tol, nagkaroon ng resupply mission dyan. Diba? Walang nangyaring tension, walang nangyaring habulan, walang nangyaring banggaan o water cannon pa. Walang nangyari mga tol. Ang sabi nga is walang humarang ng mga Chinese boat. Nasa malayo lang daw sila nakamasid, no? Ang iniisip natin siguro nga dahil dun sa provisional agreement na napag-usapan ng Pilipinas at ng China. Pero alam naman natin ng China mga tol, hindi naman tumutupad sa usapan niyang mga yan eh. iba ang sinasabi nila doon sa mismong ginagawa nila eh, di ba? Pero eto, nabunyag sa pagbisita nga ni Secretary Lloyd Austin na meron palang mga sundalo ng Amerika mismo ang nakatalaga o nakaposte. Tinatawag nga silang US Task Force Ayungin. Ayon sa U.S. Defense Secretary, nakipagkita siya sa mga Amerikanong miyembro ng militar na kasapi sa task force at pinasalamatan sila sa kanilang pagsisikap para sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. At dahil nga ito'y nalantad na mga tol, abangan nyo lang, tignan nyo, abangan nyo lang. Marami baka sa Senado, sa Kongreso, dito sa Pilipinas at ibang mga tao ang magsasalita tungkol dyan. Mga pro-China. Alam mo, maglalabasan yon para malaman nyo kung sino yung mga politikong pro-China. Hintayin nyo, magsisilabasan yon. Tapos eto, hintayin nyo lang din. Magsasalita na naman dito kundi si Lin Jian, si Mao Ning, si Wang Wenbin. Alam mo yung mga sisalitaan na naman yan at tutulig sa inila. Itong US Task Force Ayungin na yan. Pinagtibay ng mga defense official ng Estados Unidos at Pilipinas ang koordinasyon upang tugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea kung saan patuloy na nahaharap ang Pilipinas sa agresyon mula sa mga barko ng China. Yeah. Alright. Ayan na nga, nabunyag mga tol. Di inaasahang mabubunyag ang mga bagay na ganyan. Anyway, yan ay importante rin naman sa atin at mahalaga sa atin yan. At kahit papano ay magkakaroon tayo ng kumpiyansa na hindi tayo basta-basta apihin ngayon. Kasi meron pala tayo mga kasamang American soldier, mga militar ng Amerika, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Para sa'yo, okay ba ang pagkakaroon ng US Task Force Ayungin? O para sa iyo ay hindi dapat magkaroon ng ganyan at baka yan ay makalala lamang ng tensyon? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!